Magpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders, mga ka-blessed. Kumusta po? Ngayong araw po ito at ngayong vlog po ito, ipapakita po natin yung project po natin sa Highview Hills, Apalit. Ito po ay 8-unit apartment units at retirement house po ng mga client po natin na nasa California, USA. Binabati po pala natin yung mga client po natin, si Tita Jess at saka po si Tita Matilde. Kaya po Tito and Tita na po yung tawag po namin sa kanila. Second project na po nila ito sa atin. Yung pong unang project po nila, it was a 6-unit apartment din po. Same location po, sa Highview Hills apartment din po. Yan po, hello po Tita and Tito. Kumusta po kayo? Nasa US pa po sila and di pa po namin sila na-meet personally, pero we're hoping po if God's will, ma-meet po namin sila in person in the future. Yan, pag uwi po nila ulit dito po sa Pilipinas. So mga ka-blessed, samahan niyo po kami sa ating full house tour and tour sa ating mga apartment project. Before po tayo magsimula, nais ko lang pong i-share yung napakagandang verse na nabasa ko po sa 1 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi po dito, basahin ko po siya. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Sabi po dito, mga ka-blessed, wag daw po tayong gaganti. Alam ko pa kung minsan may mga tao po na nanakit sa atin o minsan naka-experience po tayo ng mga parang unfairness sa buhay. Pero ang sabi po dito, do not repay. No? Wag po tayong gaganti. Hayaan po natin ang Panginoon ang siyang gumawa po ng paraan kung ano man po yung na-experience po natin. Alam naman po natin kung ano po yung itinanim po natin, siya rin po yung aanihin natin. Kaya mas piliin po natin magtanim ng mga magandang bagay at darating po yung araw, magandang bagay din po yung aanihin po natin. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. And meron po tayo another project po dito, apartment project. Bali, second apartment project po natin ito dito po sa Highview Hills subdivision. Yung po gagawin po natin dito, 10-unit apartment. So 5 po sa itaas, 5 po sa ibaba. Tapos meron po tayong 2-story house ng mga owner. Binabati po natin ulit yung mga owner, si Tita Jess, saka po si Tita Matilde na nasa US. Yan, hopefully po, after po ng project po natin na ito, makauwi po sila. Ayan, para ma-enjoy po nila yung investment property po nila dito po sa Highview Hills subdivision. Yan, dito po tayo ngayon sa pinakaharapan po ng mga commercial unit / apartment unit. Bali, 10 units po yung ginagawa po natin dito. Tapos meron po tayong ginagawang 2-story house para po sa mga owners. Bali, yung mangyayari po niyan, yung sa ground floor, bali 10 units po yan, 5 sa ibaba, 5 sa itaas. Bali sa ground floor, optional po siya. Pwede siyang gawing commercial or pwede rin siyang gawing apartment. So nasa tenant po kung ano po yung gagawin po niya. Kasi yung mangyayari po niyan, halimbawa ito yung unang unit, meron po tayong open space. Meron po tayong extra space po dito. Yan sa pinakaharapan. Pakita ko po yung pinaka-space natin. Yan, ito po yung pinaka-wall po niyan ng building. So itong sa harapan po, bakante po yan. Bakante. So pwede pong gawing stall, pwedeng gawing commercial area, yung pong portion na ito ng apartment unit. At the moment, nakapagbuhos na po tayo ng slab, mga ka-blessed, last week. Yan, so check po natin yung progress. So nandito po tayo ngayon sa pinakaharapan. Bali, at the moment, yung makita pa lang po natin is yung 4 na unit. So 1, 2, 3, 4 unit. So yung area po na to, hindi po muna natin ginalaw kasi nagbabaraks po yung mga boys dyan. So since na-slab na po to, nilipat na po yung mga boys, tapos start na po natin yung sa area po na to. So yung pong initial project po natin dito, 10 units siya, pero may mga few changes po sa pinaka-structure po ng gagawin po natin. So eventually, di-discuss po natin yan kapag na-start na po natin yung area na to. Pero for the meantime, mag-focus po muna tayo sa 4 units na nagawa po natin at the moment. So gagawin po natin yan, mga ka-blessed, instead na 10 unit,
yung gagawin po natin apartment dito, gagawin na lang po natin 8 unit. So, papansinin po natin, 4 sa itaas at the moment, 4. Tapos meron po tayong 4 sa ibaba. So, yan na po yung magiging apartment unit po natin. So, option po siya, apartment or yung sa baba, apartment or commercial unit. Pwede po siya. Sa itaas po, yan, apartment po sila. So, 8 na lang po yung gagawin po natin. Yung other 2 units po sa may pinaka left side, i-cover po natin siya. So, mangyayari po niyan, lalaki po yung bahay po ng mga client po natin. So, na pag-usapan po namin, i-modify po siya para lumuwang po yung space po ng bahay po nila. So, i-sacrifice po natin yung 2 apartment unit nang sa ganun po mas maging komportable po sila kapag nakatira na po sila sa bahay. At the moment, yan, kitang-kita na mga ka-blessed yung itsura ng mga apartment unit natin. Yan, tapos na yung roofing natin, plastering, tapos na yung sa itaas, papunta na sa ibaba. At the moment, yan po yung progress natin, mga ka-blessed. Yan. Nakikita na po yung ganda ng apartment sa itaas at commercial unit sa ibaba. At yung space na to, nakita nyo, yan po yung open space ng mga commercial units. Itong 4 na unit po kasi na nasa ibaba, mas advisable po gawing commercial space po siya. Although meron po siyang option na gawin natin siyang regular apartment, pero mas mainam po kung gagawin po siyang commercial space. Kasi napakaluwang pa po ng space natin dito. Nasa 6 meters yung space natin dito sa itaas, sa ibaba, 6 meters. Tapos magkakaroon po tayong wall niyan dito. Magkakaroon ng wall partition in between ng mga unit natin, wall dito, tapos wall dito, and so on and so forth, para may privacy space po yung bawat commercial units po natin. Tapos yung sa itaas, yan, if apartment talaga yung hanap ng mga tenant, yan, mas mainam sa itaas yung kukunin. Kasi yung sa itaas po is regular apartment po talaga siya. Na at the moment, makikita na po natin yung outline ng structure natin sa ginagawa po natin bahay. Ito yan yung corner. Tapos yung project natin dito na apartment, ayan, nasa tiling na tayo mga ka-blessed. And although naging maulan po yung panahon natin for the past few weeks, pero tuloy-tuloy naman po yung trabaho dito. Papakita ko lang mga ka-blessed kung gaano kaganda yung location ng ginagawa nating apartment project dito. Yan, yun yung main highway. Yan yung main road. Yan, main road. Tapos, ito na yung entrance. Main entrance ng subdivision. Pagpasok dito ka-blessed, matatanaw na natin yung project natin dito sa Highview Hills Subdivision. So check natin yung update ngayon. Last time, papunta na tayo sa second floor. Ngayon, ka-blessed, kitang-kita na yung view ng bahay. 4 na unit sa ibaba. At itong bahay na to, mga ka-blessed, ito po yung retirement home ng mga client natin. So ka-blessed, tapos na tayo sa main house. Ngayon naman ka-blessed, i-check natin yung progress dito sa apartment kasi nasa finishing na rin yung apartment ka-blessed. So tuloy-tuloy na yung masilyahan, tapos nakapag tiles na sila, tapos na-extend na ka-blessed yung kitchen natin dito sa likod. Kagandahan, nakapaglagay tayo ng canopy sa area na to para in case umuulan, kaya hindi direkta yung tama ng ulan sa mga windows natin. Tapos sa area na to ka-blessed, yun yung magiging balcony ng bahay. Mamaya puntahan natin. So check po natin yung progress sa project natin na to ka-blessed. Finishing na rin ito. Konting panahon na lang, same sa Beverly Place. Matatapos na rin siya ka-blessed. So tignan natin yung update sa mga apartment units natin dito. So gate na lang yan, naka-blessed yung kulang dito. Lalagyan natin ng gate yan dito. Yan yung 4 na units sa ibaba.
Tapos sa itaas naman, okay na yung mga windows na install na. Check natin mamaya sa loob, ka-blessed, para makita natin. Kasi yung mga doors natin nandyan na rin. Na-install na rin yung mga doors natin. So, 4 na unit. 4 sa ibaba, 4 sa itaas. So, total of 8 units. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, sa mga nagtatanong po, ito na po yung finished project natin dito po sa Highview Hills Subdivision sa May Apalit. Ito pong project na ito, kung nakasubaybay po kayo sa ating mga vlogs, ito po ay dalawang unit or dalawang project po yung ginawa po natin dito. Yung una po is ito pong 2-story house. Tapos yung pangalawa po is yung 8-unit apartment. Mamaya po i-check po natin. At before po tayo magsimula, nais lamang po natin magpasalamat sa ating mga client na nasa California po, USA. Si Tito Jess at saka po si Tita Matilde. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa Blessed Builders. Ito po pala ay pangalawang project na po natin sa kanila. So dito rin po yung same location nung naunang project po natin. 6-unit apartment naman po. Ngayon po 8-unit apartment at saka po yung retirement house po nila. So mga ka-blessed, start po natin yung house tour at maraming salamat po sa lahat po ng mga nagtrabaho dito, sa lahat po ng mga nagpagal sa project na ito. Yan, maraming salamat po at sa Diyos po lahat ng kapurihan at natapos po natin yung project na ito. Start po natin yung tour natin sa mga apartment. So after po ng 8-unit apartment, isunod naman po natin yung 2-story house. Ito po yung main gate ng bahay. Maglakad po tayo papunta sa ating mga apartment. So magkadugtong lang yung apartment units at saka yung bahay. So check natin mga ka-blessed. Nakita nyo po kanina yun yung front view. Ito naman po yung side view ng bahay. Ito naman po yung front view ng mga apartment project natin. So kung titingnan po natin, these are 8-unit apartment. So 4 po sa itaas, tapos 4 po sa ibaba. So kung i-check po natin, yung pong unit natin sa ibaba, meron po lang mga parking areas. Tapos yung sa itaas naman, yung pong entrance nila is nandito siya. Ito po yung entrance natin paakyat sa mga unit natin sa itaas. So ang gagawin natin mga ka-blessed, i-tour natin yung mga unit sa ibaba. So isang unit lang po yung i-tour natin since magkakaparehas naman po yung layout nila. So isang unit sa ibaba, tapos isang unit po sa itaas. So ito na yung unahin natin ka-blessed sa ibaba. So upon entry sa area ng apartment, so meron tayong space dito para po sa sasakyan. So optional po siya. Pwede siyang gawing parking na sasakyan, pwede rin siyang gawing extension kung maglalagay kayo ng shop dito. Kasi pwede siyang commercial unit din, yung sa ibaba. Kasi papakita ko lang ka-blessed, napakaganda ng location ng mga apartment na ito. So kung titingnan nyo, yung nasa likuran ko ka-blessed, yan na yung main entrance ng subdivision. At yung mga daan na yung mga sakyan na dumadaan na nakita nyo, yan na po yung main road, no? Yan na po yung main road. So walking distance lang. So few meters lang, nasa 50 meters lang, nandun ka na sa sa main road. Kaya very good yung location ng mga apartment na ginawa natin dito. So pwede siyang apartment, pwede rin siyang commercial unit. So balik tayo sa apartment unit na nasa ibaba. So meron tayong space dito and then meron tayong walkway dito. At kung papansin na natin, naka-elevate yung finished flooring natin sa bahay para na sa ganun, just in case umulan or tumaas yung tubig, at least mataas pa rin yung elevation. Pero yung location po ng mga apartment dito is mataas po siya. Although nasa Apalit area po tayo, pero yung location po ng mga apartment dito, ng mga commercial units dito, is mataas po yung location niya. Pagpasok sa ating first unit, yung makita natin is open area. So itong open area na ito, pwede siyang gawing commercial unit. Sabi ko nga kanina, pwede siyang gawing extension yung sa labas. At kung titignan natin, yung nilagay natin glass dito, malaking glass siya.
Yan, clear glass para at least parang continuation siya nung nasa labas. Pati yung dito, inilagay nating door dito, glass door din siya. Yan, para open, no, yung natural light is pumapasok siya dito. So ito yung open area natin. And then switch ko lang yung view ng camera para makita nyo yung view niya pagpasok natin sa main door. Ito po yung view natin pagpasok natin sa ating main door. So open area. Tapos meron tayong another door dito. Itong door po na ito is access siya papunta sa ating dining area, kitchen area, and yung ating common bathroom. Pagpasok sa ating kitchen area and dining, so meron tayong space dito, meron tayong another space dito, yan, para sa storage. Tapos ito naman yung common CR natin. So yung common CR natin, hindi siya ganun kaluwang since hindi ganun kaluwang yung space natin, pero nakapaglagay tayo ng sink, nakapaglagay tayo ng toilet, and then meron tayong shower area. And then itong back door natin, access naman siya papunta sa ating laundry and kitchen area. Yeah. So tayo ko dito para makita yung space. Tapos meron tayong space dito for laundry. At kung papansin natin, naka-open yung ceiling natin dito para meron pa rin siyang natural light, meron pa rin ventilation na papasok. And then sa area na to, yan, nandito yung letter L na countertop natin. So dito yung kitchen, dito yung stove, tapos may mga storage na rin po tayo dito sa ibaba. Yan, so ito yung unit natin sa ground floor. Yan, sa mga interested, mamaya ipapakita ko yung contact details na pwede nyong tawagan just in case interested kayong mag-rent sa mga apartment / commercial units natin dito. So after dito, papakita lang natin yung sample na ginawa dito kasi itong isang unit na to, occupied na siya. Yan, occupied na siya. So ang ginawa dito is meron tayong yan, parang tindahan, mini store dito. Yan, may mga tinda na. So ito yung sample natin. So ginawang commercial unit yung area natin sa loob. Tapos itong dito naman sa labas, yan vacant space siya. So pwede pa siyang i-extend. Yan, so after ng mga unit natin dito sa ground floor, akyat naman tayo mga ka-blessed sa ating mga unit sa second floor. So ito yung access natin. So samahan nyo ka-blessed, pasok tayo. Meron tayong stairs dito, paakyat. Papansin natin, single stair lang po siya pero naglagay tayo ng landing sa may gitna. Yan, so pag akyat natin, meron tayo another landing dito, open area. So papasok and then papunta ako sa kaliwa. I mean sa right side ko pala. Yan, so ito yung hallway natin, mga ka-blessed, papunta sa mga unit natin. So yung ibang units dito occupied na. Alam ko yung dalawang unit occupied na. So meron pa tayong last 2 more units na available dito sa itaas. Yan, so check natin yung pangalawang unit, ka-blessed. Pagpasok natin dito sa unit natin sa second floor, parang kabaligtaran siya nung unit natin sa ground floor. Ito naman, pagpasok natin, makita agad natin is yung dining, pati yung kitchen natin. So yung kitchen area natin dito, nasa loob naman siya. Ayan, pa-letter L din siya, pero nandito siya sa loob. Meron tayong kasamang exhaust. At saka yung sink natin is nandito siya. Then for our bathroom, same exact location siya, and then same exact layout din. So titignan natin, meron tayong sink dito, meron tayong toilet, and then meron din tayong shower. So full bathroom pa rin siya. And then after ng ating bathroom, ikot lang tayo. So meron tayong another door dito. Itong door naman na to, ito yung maging bedroom niya. Bedroom for our second floor unit. So pagpasok natin, yan, meron tayong open space dito. Open space, tapos meron tayong door dito. And itong door natin na ito, papunta siya sa sariling balcony. So may sariling balcony yung mga second floor unit natin. Tingnan natin. So ito yung space natin. At least meron tayong
extra space dito sa labas. If gusto mong magpahangin, yan, mag-unwind, pwede maglagay ng mga chairs dito or mini table. Ayan. So ito yung view natin na nakikita pag nasa balcony area po tayo ng ating mga second floor units. Mga ka-blessed, yan po yung mga unit natin sa ating apartment project. Yung po palang total floor area ng mga unit natin dito po sa ibaba is nasa 45 square meters yung total floor area niya. Tapos sa itaas naman, meron tayong total of 30 square meters yung floor area. Sa mga interested po na mag-rent sa mga apartment or commercial units natin dito, i-post ko po yung contact number ni Ma'am Jane. Anak po siya nung may-ari ng mga apartment. Siya po yung kontakin po ninyo if interested po kayo mag-rent sa kanilang mga apartment. So after po dito, proceed naman tayo sa kanilang retirement home, no? Retirement home ng ating mga client. Ayan, dito naman po siya sa kabilang side. Mga ka-blessed, start naman po natin yung house tour natin dito po sa retirement home ng mga client po natin. Ito po palang project natin na ito, hindi po siya, wala po siya sa standard finish, no? So, pumapasok po siya sa semi-elegant to elegant finish. Kaya kung check nyo po, may mga materials po tayong mga ginamit na under po siya sa semi-elegant and elegant finish. So, samahan niyo po ako, ka-blessed, mag-house tour po tayo sa ating retirement house project sa Apalit, Highview Hills Subdivision. Kung papansinin natin, naka-elevate po yung finished flooring po ng bahay. So, pasok tayo mga ka-blessed. Pagpasok sa ating pedestrian gate, may makikita tayong extra space dito, at saka sa likuran. Switch ko lang po yung view ng camera. Another extra space yung makikita po natin dito. So itong portion po na to, or itong area po na to, alam ko in the future gagawin na lang dipping pool. Kaya maluwang pa po yung area natin dito. If hindi pa po gagawing pool ng mga client po natin, at the moment, pwede po siyang gawing pocket garden. So switch po natin ulit yung camera. Itong access naman na ito, ka-blessed, papunta siya sa ating main door at saka yung parking area natin. So check muna natin yung parking, ka-blessed. Ito naman yung space natin sa ating parking area. And then meron tayong access dito. Itong access na ito, papunta siya sa ating dirty kitchen. Mamaya ipapakita natin. For the meantime, punta na tayo sa ating main door. At mga ka-blessed, yung doorknob natin dito, in-upgrade siya ng mga client po natin. Kung papansinin natin, smart lock po siya. So itong smart lock na to, pwede siyang fingerprint, pwede siyang PIN, at pwede siyang RFID. Yan, meron tayong RFID dito. Itatap lang siya dito. Unlock. Yan, mag-open na siya. So, pasok tayo sa loob, ka-blessed. Pagpasok sa ating main door, yung makita agad natin is yung open area dito. At kung papansin natin, naka-high ceiling tayo dito, ka-blessed. So, hindi talaga ganun kaluwang yung space ng bahay. So, para ma-maximize natin is nag-high ceiling tayo dito. Tapos, meron tayong open area dito for receiving area. And then, meron po tayong bedroom dito sa ibaba. Pero before tayo pumunta, ipakita ko lang po yung other space ng bahay. And ito po yung view natin kapag pumasok tayo sa ating main door, receiving area. Tapos ka-blessed, hindi pa pala siya fully finished yung project natin dito kasi wala pa tayong kitchen top sa yung mga cabinets, pero i-vlog na po natin since lilipatan na po siya ng mga client po natin. So, yung kitchen area niya is nandito siya. So, pa-letter U yung kitchen. Meron tayo dito sa area na to. Tapos may countertop dito, pati sa area na to. So, letter U po siya. And then, yung pong dining natin is nandito naman siya sa kabilang side na to. Kaya meron silang dining table. Yan, napakaganda ng dining table nila. So, dito yung dining table. Tapos yan, yung refrigerator. Nandito siya. Tapos, dito naman po yung common CR natin dito sa ground floor. So, check natin.
At ka-blessed, yung pong toilet po na dito is smart toilet po siya. Yan, pakita po natin. Smart toilet, medyo mamahalin. Yan, so, nangyari po, pag nandito ka na sa harapan niya, meron siya sensor. Bubukas, tapos, another sensor. Yan, tapos magsasarado na po siya. Tapos magpa-flash na siya. Ayan. So, yan po yung smart toilet. Dito sa ibaba, meron pang smart toilet sa kabila. Check din natin. From our common CR, dito po sa ibaba, proceed naman tayo sa bedroom natin dito po sa ground floor. So, nandito siya. So, yung door natin dito, sliding glass door siya. Yan. So, pagpasok natin, yan, meron tayong space dito. Hindi siya ganun kaluwang, pero ang kagandahan is meron pa rin tayong bedroom dito sa ating ground floor. At itong bedroom na ito, ka-blessed, papansin natin, meron tayong full glass dito sa right side. Tapos meron din tayong sliding glass door dito, palabas naman. Yan, palabas sa pocket garden. At itong room na to, ka-blessed, meron din siya sariling banyo. So, dito po siya. Yan, so meron din siyang smart toilet. Yan, sensor din po siya. Tapos sasarado na siya. From our bedroom, dito sa ibaba, proceed naman tayo dito sa ating dirty kitchen. Meron tayong dirty kitchen dito sa may likuran. Ayan, so tayo lang ako dito para makita niyo po yung space. Napakaluwang pa ng space natin dito. So ito yung nakita nating gate kanina papunta sa ating garage. Ayan, para for example may mga gamit na for example na malengke yung mga client natin, yan from garage, yan dito na yung access nila sa ating dirty kitchen. At dito sa area na to, meron pa tayong laundry area. And then, ka-blessed, after na ating dirty kitchen, proceed na tayo sa ating second floor. So, pag-akyat natin dito sa second floor, meron tayong open space dito. So, itong open space na to, this will be a family area. So, pwedeng maglagay ng sofa dito sa area na to. Yan, para meron tayong consider siya family area ng mga client natin. At kung papansinin natin, ayan, ito yung view natin pag nandito tayo sa itaas. So, open to below yung concept ng project natin dito. At meron tayong malaking glass window dito sa area na to. Kung papansinin natin, and napakalaking glass window yung request po ng mga client natin dito para full view yung makita natin dito sa harapan ng bahay. Tapos meron tayong sliding access dito. Meron tayong sliding door papunta sa ating balcony area. So check natin. So ito naman, ka-blessed yung space natin kapag nandito tayo sa balcony. And yung balcony na ito is paikot po siya sa bahay. So samahan nyo, ka-blessed, para makita natin. Hanggang dito sa kabila. Yan, tapos meron tayong sliding door dito. Mamaya ipapakita natin siya, ka-blessed. From our balcony area, meron tayong another area ng house. Dito siya. Another open area.
Ayan, ka-blessed, meron tayong parang open space dito. Yan yung mga sinampay. Pwedeng ilagay dito. Papansin natin, naka-open yung space natin dito para naaarawan pa rin siya, naahanginan pa rin. Tapos may mga outlet tayo dito and faucet para in case gusto nilang maglagay ng washing machine sa area na to. From our laundry area, check naman natin yung another door dito. So itong door na to, common CR siya dito sa second floor. So ito yung spacing natin. So very basic lang yung layout natin. So sink, toilet, and then yung shower. So tamang-tama lang yung size natin for a common bathroom. And for our common bathroom, meron tayong another door dito. So, blessed yung mga gamit po ng mga client natin nandito. So, hindi na tayo papasok. Pero, room po ito. Basic bedroom. And then, yung pong master's bedroom natin is nandito siya. So, itong master's bedroom, ito po yung may pinakamalaking size. So, tignan niyo po yung space natin dito, ka-blessed, oh. Parang sala na po siya. No, parang sala na siya. So, ito yung request po ng mga client natin. Magkaroon sila ng extra space dito sa area na to. Ayan, tapos meron tayong malaking window dito. Ayan, sa area na to. And then, another sliding door. Sa portion nito, dito naman po yung magiging bedroom po ng mga client natin. Ayan, so tamang-tama lang po yung space for a bedroom, I mean for a bed. Ayan, lagay natin siya dito. Tapos, ito pong bedroom na to, meron siyang sariling banyo. At kung titignan po natin, yan, naglagay po tayo ng float dito. Yan, parang tinago po natin yung door. Yan, so dito yung door niya, tutulak lang po siya. Ayan. So, makikita na natin yung secret door natin dito. Ayan. So, ito po yung banyo ng bedroom po na ito. So after po na ating CR dito po sa bedroom. Yan, so ito yung access natin kanina. So sliding door siya papunta sa ating balcony. So dito yung pinakita natin kanina. Blessed. So yan, ito po yung view natin if nandito tayo sa balcony ng bahay. Mga blessed, mabilisang tour lamang po sa ating project, retirement home project. Dito po sa Apalit, para lang po mabigay ko po yung mga details na ginamit natin dito sa bahay. Mag-start tayo dito sa harapan ng bahay. So itong gate natin, ka-blessed, gumamit tayo ng mga planks. Yan, parang wood plank siya, pero yung materials nito is ano siya, cement. Yan, pero kagandahan, pero siyang parang wood design. Yan, papansinin natin. So, nag-upgrade po yung mga client natin. So, hardy planks po yung ginamit natin dito na kulay brown. Tapos, nag-upgrade din yung mga clients natin. Naglagay sila ng tempered glass. Yung po kasing standard natin sa mga railings natin, ano siya, tubular po siya. Pero yung dito po, nagpa-tempered glass po sila. Yan, no? Magandang tignan. Yung nga lang po, medyo may kataasan yung presyo. Kasi pang elegant finish po kasi talaga yung mga tempered glass. And then, yung dito po sa may fence natin, naglagay po tayo ng mga wood tile. Ayan, wood tile. Tapos, naglagay tayo ng accent dito na flute. Yung flute na to, same color siya sa flute na ginamit natin dito sa may taas. At kung papansinin natin, yan, meron tayong balcony dito. Tapos, yung canopy natin, yan, paikot siya sa bahay. Ayan, paikot siya sa bahay, tapos balcony, paikot din po sa bahay. Tapos yung ginamit po nating flashing and gutter, stainless po siya. Smoke stainless naman po siya. Mukha lang siyang gray pero smoke stainless po siya. Tapos yung sa eaves naman po natin, nag-upgrade po tayo ng mga PVC panel. Yan, kulay wood. Wood grain design din siya pero PVC panel po siya. Pati yung dito sa ibaba.
And then sa may side naman po ng bahay, yan, so yung pa sa pedestrian gate po natin, planks din po yung ginamit natin. So same lang po dun sa parking area sa kabila. So ito po yung view po niya kapag nandito tayo sa side. Ayan, tapos yung mga apartment nandito siya sa kabilang side. Napasok tayo. Pagpasok po sa pedestrian gate, yan, sa open area dito, open space, pocket garden, pwedeng going pool. And then meron tayong pathway dito papunta sa ating main door at sa ating garahe. Yan, so ito po yung garahe natin. And then yung ceiling po natin, yan, in-upgrade po natin. PVC ceiling din po yung ginamit natin dito. Tapos may lining tayo dito na kulay white. So ito yung view natin. If nandito tayo sa garahe, papunta po sa ating main door. Yan, may mga steps po tayo dito. At yung main door po natin, full solid po siya. Ayan, full solid. Tapos yan, smart lock po yung nilagay natin dito. Yan, so isang tap lang siya, mag-open na. Yan, so ito yung view po natin upon entry sa ating bahay. Yan, stairs dito, paakyat. Tapos yan, napakagandang chandelier po yung nilagay po ng mga client natin dito. Ito po yung napili nilang design. Tapos naglagay din tayo ng PVC panels dito. At saka yung cove ceiling natin. Tapos ikot lang po ako para makita po natin yung flute na nilagay natin dito. So itong flute na to, in-upgrade din ng mga client natin. So from ceiling yan sa taas hanggang dito po sa ibaba. Yan, tuloy-tuloy po yung flute natin dito. Tapos ito yung unang bedroom natin. Sa ibaba, open space. Tapos yung yan, ito yung sariling banyo ng bedroom sa ibaba. Yung mga tiles na ginamit natin dito, kablaset kulay white. Tapos meron tayong wood tile dito. Yan, toilet natin dito. Yan, automatic na bubukas. Yan, tapos meron siyang sensor dito sa ibaba. Ayan, pag nagsarado na siya. Pag umalis ka, yan, sasarado na. Tapos magpa-flash. Yan. And then after sa ating bedroom, katulad ng nasabi ko kanina, ka-blessed, hindi pa totally tapos yung bahay, pero ipa-vlog na natin since lilipatan na po siya ng mga client natin. So yung cabinets natin dito, tsaka yung kitchen top natin, nandito siya sa area na to. And then yung dining area natin, yan, overlooking yung sa labas. Yan, kung gagawing pool or garden, yan, nakikita po yung sa labas from our dining area. And then yung common CR natin. Dito sa common CR, iba naman po yung tiles na ginamit natin. Yan, kulay gray naman siya. Tapos white yung flooring. Tapos yan, smart toilet din po yung ginamit dito. Yan, yan. Tapos na. Yan, magsasarado. Yan, tapos meron siya sariling controls dito. Yung mga controls niya. Ayan. Yan, medyo maganda po yung smart toilet. Medyo ano lang po, medyo mahal. Yung mga ganyang klase ng toilet. Yan, so from our common toilet, so ito po yung kitchen natin. Dirty kitchen, tsaka yung laundry po natin. From our kitchen and laundry, akit tayo sa itaas. Pati po yung hand railing nila dito, ka-blessed. Sa loob ng bahay, nag-upgrade din po sila. Yan, stainless, tapos tempered glass. Yan, so ito yung view natin pag nandito tayo sa itaas. Yan, Luwang tignan kasi meron tayong open
space dito. Ayan, full window. Tempered glass din po yan. Kapag ganyan kalaki na yung mga windows, required na po na gawing tempered glass. Yung mga glass window natin dito. Yan, tempered glass, pero hindi ito po regular windows lamang po sila. So, overlooking sa ibaba, ayan po yung view natin. And then, yung family area. Ayan, punta tayo dito sa may balcony. Ayan, so, meron po tayo space dito sa itaas. Ayan, so, naikutan po yung mismong bahay sa itaas. Ano, so ito yung view po natin. Katulad ng nasabi ko kanina, ito lang po yung main gate ng subdivision. Ayun na po yung main road. Yan, napakalapit lamang po dito sa main road. So balik tayo sa ating sa ating common CR na yan tayo, mga ka-blessed. Yan, common CR. Yan. Tapos, yung laundry natin, pakita natin kanina to. So, proceed na tayo sa ating master's bedroom. Yan, master's bedroom. Napakaluwang ng space. Pwede pang gawing sala to, ka-blessed. Pwede gawing sala, tapos meron tayong malaking opening dito. Yan, kita pa rin natin sa labas. Ito yung sa ating master's bedroom. Tapos yung sariling banyo, nandito siya. Ayan, naka-float tayo dito, pero once na tinulak yung portion na to, ayan, so makita natin yung banyo. So same design siya doon sa ibaba. Ayan, meron tayong wood tile dito, tapos white tiles. Pero hindi ito po regular toilet, lang po yung ginamit natin. Tapos meron tayong glass door dito, sliding door. Papunta sa ating balcony. So, dalawa po yung access ng balcony natin. Isa dito sa master's bedroom at isa doon sa family area. Mga ka-blessed, maraming salamat po sa pagsama sa ating tour sa ating retirement house project at yung 8-unit apartment project po natin. Sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Kanya po lahat ng pasasalamat at natapos po yung project na ito. At again po, maraming salamat po sa mga client po natin na nasa USA, si Sir Jess, Tito Jess, at saka po kay Tita Matilde, at salamat din po sa mga anak po nila. Nakausap po namin dito si Ma'am Jane at saka po kay Sir Jonathan at sa buong family nila. Maraming salamat po. Sa mga nagtatanong po kung magkano po yung cost po ng ating project dito po sa Apalit, sa mga apartment, dito po sa bahay nasa aking likuran, mag-message lamang po kayo sa ating FB page para mabigyan po namin kayo ng most accurate details, kasi po yung pong costing po ng construction natin, nakadepende po yan sa lugar, sa time frame or time po kung kailan nyo po siya ipapagawa at sa type of finish na gusto po ninyo. Ayan, mag-message lamang po kayo sa ating FB page para ma-assist po namin kayo. Maraming salamat sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.